selfie bars na may fun facts. Ako'y walang kapares, parang guantes ni MJ. Hindi mo ako maaabot, parang fade away ni MJ. Multing may twist ng hip-hop history. Purong gulo, ang dulot ng pagsugod ng lunod sa ethanol. Parang pag nag-abot ang hip-hopper at rockista nun sa Mega Mall. Name flip na binang crowd control. Pag sinabi kong flip, isigaw G, flick G. Western sakit na i-inflict G, aking inner G, ang inner G. Pagkat talino at talento ko may sinner G. Kaya't sa words, akong mas may command G, hayop kada play maladyuman G, kaya paggaya sa akin ang yung strategy para bumenta lang sa crowd parang si Andy G. Walang matalino bilib sa'yo Mithono G, pinag-aaralan mo lang ako Tiono G. Bisag mag-ingay! Pagturo ng leksyon gamit sound effects with a mix of double entendre. Kasi pagdating sa pagdura, hindi pwede yung basta pwede na. Tandaan, dapat may puwersa ka. Kung wala, tsapwera ka. Lines mo sumusuntok, lines ko nagkakapwera pa. At pagdebunk ng estilo na kaya magdulot ng identity crisis. Maging kakaiba, yan ang taktika mo. Kaso ang dami ng kakaiba, anong pinagkaiba mo? Na nakiba ka gamit lirisismo sa panahong nangingibabaw pa ang komedya. Nakita ko to sa CR, nagnakaw pa ng mothballs. Tapos ang iyong kamatayan, igagala ko sa inyong kasaysayan. Ulo mo yung aking puputin, tas tutuhugin ang kawayan. Pero syempre, may boto pa rin. 3-2, panalo si Tuchel. Hatak fans ka lang kasi, basta't patok siyang estilo. Ako di baling di sumikat, basta't angat ang lirisismo. Kaya basta't barang malakit, may deeper meaning yan. Tinataas ko ang standard para nagkakabit ng ceiling fan. Na bumago ang buong laro. Ako nagbahagi ng techniques na hanggang ngayon pang tusta. Maraming natuto sa akin at aminado kang isa ka. Para nahimasmas ang direktor, binago ko ang eksena. Ladies and gentlemen, ang MC na hindi lang respetado sa laro, Balaki na pricing, batch 1. kundi pati sa pagiging hurado. Saludo kay Team CD para sa inyo ng pinakalakas na material. Kung ganun pa man, Ang old god ng uprising. nakitulak na ako nung rising pa lang. Umangkas lang kayo nung up na. Oo, 4 kalaban ko. Magtulong na kayo. Dahil bagamat 4 kalaban ko, ang kalaban nyo ako. Also known as ang paboritong MC ng paborito mong Battle MC. Si Allen ang isa sa mga Pinaka-malupit at pinaka-insightful pinaka-ma-impluwensya pagdating sa battle rap. Tanggap ko kung wala ako sa top 5 nyo. Nasa top 5 ako na mga nasa top 5 nyo. Lagi siyang nasa listahan ko. Kumbaga dati puro jokes lang. Siya, ginawa niyang uso maging matalino at mag-isip. Pagkat sa fans na walang taste, kalang taste maker. Iba ang trendsetter sa game changer. Talagang game changer siya. Ako nga pala si Cyberflex. At ngayon ay atin namang talakayin ang kanyang unti-unting pagbagsak. Sulat ni Lord. At samot-saring kontrobersya. Hindi ko siya sinusuplong nang dahil sa aming k***an si Balakid nakakulong. Na matapos ang pananahimik Ilang taon ka na walang laban, mga 6, 7. Si Seven? ay nagparamdam na Kaya Balakid panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Pero masasabi ko lang, magpagaling na kayo. upang muling itindig ang pangalang minsang nalugmok. Tanggap ko kung wala na ako sa top 5 nyo. Babalik rin ako sa top 5 ng mga top 5 nyo. The Downfall. December 8, 2018, sa kanyang laban kontra sa Flow King na si Damsa ay nangyari na nga ang dahilan kung bakit siya nabansagang na Choke King. Kaya hindi pa rin naman ako magtotorture ng tulad mong bano. Ako bawat dakdak tumutunog.
may top ang boarding. Pero yan, sa mga dating flip-top fan, alam naman natin na matagal ng issue ni Balakid to, lalo na nung rookie pa lamang siya. Di ba nga yung laban pa nila ni Looney? Inaasar pa siya na nangulangot na lang, di ba? Isa yun sa mga weakness niya, yung pag-choke niya. Pero may point talaga na halos hindi na nagjo-joke si Balakid lalo na nung pumasok na siya sa prime niya. And for some reason is bumalik ito sa laban na to at naitala ang isa sa mga pinakamahaba na choke sa history ng flip-top. Alam niyo kung ano nagra-rhyme sa Damsa? Chamba. Salamat ka. Wala akong maalala. Time! Uling banat! Pero sa mga susunod niya laban ay nagawa niya uling manaig at manalo ng 2 sunod. Taga sa bungo, sa garin hanggang. Ang bungo ay matuklap na parang Pringles can. Kakayurin, hahaluin ko pang isip niyan hanggang yung utak maging mayo parang sisig lang. Ako'y lalo lang nagutom. Kaya ang mga idol nagtago na. No choice na ako Kaya nakuha, basura. Para sa iyo, preto. Para sa akin, parusa. 5-0! Para kay Balakid! Dati tawag mo sa akin, idol. Ngayon, choking na lang. Mas mabigat pa rin ako. Mas bonjing ka lang. Yung pinagyayabang mong laban, kay sak laro-laro lang. Yung hindi mo kinayang idol, sa akin nagtatago lang. Advancing sa tournament, 8-0, 7-0, magigay tayo lahat para kay Balakid. Pero pagdating sa laban niya kay Poison 13 ay tila bumalik na naman ang kanyang sakit na kalimot. Wala raw pandaraya. Talent niya yan. Proud sa panggagaya. Talagang talent niya yan. Proud na proud sa wala raw pandaraya. Taktika lang. Mokojin. Iba ang fist bump sa fist pump. Mali ka ng kalikot. Parang bars ko nung round 2, ibabaon kita sa limot. Walang talab sa dead pool. Time! Uling banat! Okay, matawad na naman. Alzheimer na yata to, pero collateral, pakinggan mo. Pero sa laban niya kay Fruz, kahit hindi pa rin ganun kalinis yung kanyang performance, kahit natalo siya, for me, malakas pa rin yung Balakid na nagpakita dito. Makapasabog ko, Big Bang, baka doble pa. Tamang neuron ko lang ang Andromeda. Ako nakikita ng aliens pagsabog sila. Corny ka! Kung maiisip mo, naiisip ko, sasabog ang iyong utak. Blow sa sambulat. Literal kang mind blown. Mahula kang barong-barong sa sagasa ng cyclone. Kasi batay lang sa mga sermon mo ay batay lang sa sulat ni Lord. Mga sermon mo ay batay lang sa sulat ni Lord. Kapag di pinagbigyan, kumukopya ang minimal. 3-2! Magigay para kay Fruz! And yes, sa sobrang solid ni Balakid, pinupuri pa rin talaga siya ng mga judges at bukod doon, kitang-kita mo yung hope sa kanila na kahit na natalo, unti-unti nang bumabalik yung dating Balakid na malakas. Round 3, sakit ni Balakid, umepekto na naman. Pero konti lang, nakakaingit lang kasi mas preparadong Balakid na kalaban ni Chris.
Dahil dyan, natutuwa ako sa pinapakita ni Balakid. Ayun yung Balakid na bumabalik na unti-unti. Pero mukhang kinapos pa rin. 1 and 3, cruise 2 kay Balakid. Overall, cruise ako. Ngunit noong Ahon 10, December 2019, pumalagman at naghain ng ilang malalakas na bara. Mga linya mong pintas-pigtas sa mga bara kong bigwas. I'm just showing you the ropes ng magamit mong kwintas na bigla kong hihigitin parang madali ang pagsintas. Sige, piglas, lagot ka sa lalamunan mo. Gulay ka na lang na matatauhan sa katauhan ko. Ako'y choker na, choker pa. Kamat mo, kabiguan ko. Huwag kang mag-alala, awa lang kakalimutan ko. Ay nangyari na naman ang kinakatakot ng lahat. Mga letrang mas kalat pa sa mga nasalanta ng twister. Oh. Anong kahusayan? Anong ambag mong kahusayan? Mga sulat pang kinder? Mga tulad mo, walang karapatan sa kategorya ko. Mga sulat mo, mas kulang-kulang pa sa memorya ko. Kaya tapos na to. Mas kulang-kulang pa sa memorya ko. Tapos na to. At nagsilbi na rin itong bilang kanyang huling laban. Basag ang bungo, parang nyog na minaso. Wasak ang muka, parang obrang Picasso. Ngunit bago niya tapusin ay nag-iwan muna siya ng huling kataga. Tanggap ko kung wala na ako sa top 5 nyo. Babalik rin ako sa top 5 ng mga top 5 nyo. Pero bukod doon, lumabas din ang samot-saring espekulasyon patungkol kay Balakid na galing mismo sa mga kapwa niyang Battle MC. Disclaimer, ang iyong mapapanood at mapapakinggan ay walang sapat o opisyal na patunay upang maituring na ganap na katotohanan. Sa madaling salita, ito ay maaaring haka-haka pa lamang. Viewer discretion and critical thinking is advised. Hindi ko siya sinusuplong nang dahil sa aming ka***an si Balakid nakakulong. Talagang tumira na parang si Balakid. So linawin ko lang, yung accusation ni Vitrum kay Balakid is matagal na may gumawa nito way back 2015 pa lang. Kumbaga normal na to sa battle rap eh. Like yung bakla daw ni Apex si Boss Lots. Sobrang tagal na nun at pwede namang picture lang yun, di ba? Yun yung inaasar sa akin na nagpa-picture nung college ako. Doon lang talaga nabuo yun. Tapos nung nakita nila yung picture, ang nagpalaganap niyan sila Fruz at Elvis. Alam na namin ang sikreto. Kinuwento na lang bakla mo sa rekto. Naalala mo ba si Boss Lots? Si Boss Lots! Ang dahilan kung ba't nagsiman tong ako dahil pinangakuhan kanya na-graduate ka, siya na ang bahala sa'yo para makapanig ka ng barko. Kasi siman din si Boss Lots, di ba? Di ba? So yun na i-connecta na nila doon dahil doon sa picture. Dahil sa picture, nagkaroon ako ng bakla. At kung totoo man yun o hindi, hanggang ngayon ginagamit pa rin yun sa kanya. Bakit? Kasi effective at talagang naging running joke na. At kung mabalik tayo sa storya, bukod sa wala namang matibay na ebidensya o kahit picture man lang ni Balakid tungkol doon, naging problema rin dito yung pagkonekta ng ibang fans sa issue na to sa sinabi ni Lanzetta na nakulong. So kung isipin mo parang lumalabas na nakulong si Balakid dahil doon, di ba? Na again, wala rin namang patunay na nakulong talaga si Balakid. At di rin naman porket kulong pang-kriminal na kasi pwede rin itong rehab. But yeah, buti na lang ay naglabas ng isang importanteng testamento ang kanyang matalik na kaibigan sa eksena na si Invictus, kung saan pinabulaanan niya ang ilang mga negatibong haka-haka patungkol kay Balakid. And I think reliable naman si Invictus. Syempre bilang kaibigan, alam mo yun eh. At tayo bilang fan lang, ang alam lang natin madalas is yung performance lang ni Balakid, hindi yung kung sino siya sa preparasyon niya. Kumbaga, hindi natin alam yung tinatahak niya bago sumampa ng stage. Ang tanging alam lang natin is yung highlights at hanggang sa mga jokes niya. The potential comeback. May 16, 2026 ay ginimbal nga muli ni Balakid ang buong Flick Top fans nang lumabas siya sa channel ni Lanzetta at nagbigay ng mga senyales o kaya na may babala sa kanyang kapanapanabik na pagbabalik. Balakid, uprising, batch 1.
Sa harap sa lahat ng nanonood ngayon. Siguro ba sabi ko lang, pagaling na kayo. Pagaling na kayo. Hindi ako na kayo. Open. Pero ito, serious talk. Na-miss ko rin yung eksena, yung battle rap. At nagpapamiss din naman ako. May mga kailangan lang unahin. Pero syempre, pag nagising na uli ang dragon, hindi wala nang sisiyan. Maraming salamat. And ayun oh, may pa-freestyle pa at kahit nasingkit si Lanceta, kitang-kita mo pa rin sa kanyang mga mata yung ngiti dahil nakikita niya na muling unti-unti nang bumabalik ang kaibigan niya, si Balakid. Hindi mo pwedeng iba sa kanyang dapat kaliwa. Big Bang, para bang tintang aking utak ay pinagsama-samang iwan. Mga tulad nyo, nandyan pa rin sa mga wordplay na binibigyan diin. But the question is, may bagong estilo nga bang ihahain si Balakid o ipapadaman niya muli ang classic? Makakasabay pa nga ba sa current ang isang old god? Mapantayan niya nga ba ang ekspektasyon ng mga fans? And for sure, kung ipon na ipon si Balakid, malamang kargado rin yung kanyang makakalaban ngayon sa dami ng issue na pwedeng i-angle sa kanya. But one thing is clear, mabubusog na naman ang hip-hop fans. Siguro ba sabi ko lang, magpagaling na kayo. Pagaling na kayo. Ako nga pala si Cyberflex. Ikaw, sa tingin mo, sinong dapat itapat kay Balakid? Comment down below. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. 6'7". 6'7"?